Sa ating lahat, bumabati po ako ng magandang umaga ng araw po ng linggo. Tayo pong lahat ay nasa aklat po ng Matthew 26:31. Ang salitang ito ng Panginoon sa mga apostol ay bago po siya namatay. Ito yung huling gabi ng Panginoon sa kanilang buhay. 31. Then Jesus saith unto them, all you shall be offended because of me this night, for it is written, nakasulat kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, I will smite the shepherd, and the sheep flock shall be scattered abroad. But after I'm risen again, I will go before you into Galilee. Ito yung kanyang instruction bago po siya namatay. At ang sabi niya, pagkatapos ng 3 araw, muli akong mabubuhay at mauuna ako sa inyo sa Galilee. Yung lugar na kanilang kinaroroonan noong si Jesus ay nagsasalita ay nasa Jerusalem. At doon siya namatay sa Jerusalem. Pero ang kanyang instruction sa kanyang mga alagad na pagkatapos, after His resurrection, mauuna na ako sa Galilee. Si Jesus at ang kanyang mga apostol ay taga Galilee. Doon sila nakatira. Ngayon, pagkatapos po ng kanyang pagkabuhay na maguli, nandito tayo sa 28. Huwag niyong kalilimutan, ang salita ng Panginoong Hesus kanina ay bago siya namatay. Ngayon, eto na yung salita pagkatapos niyang nabuhay mula sa mga patay. Verse 7. And the angel said, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you to Galilee. At doon sa Galilee, makikita niyo siya. Noong ang mga babae nakasakasama ng Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod noong sila ay nagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ay binisita nila sa araw ng linggo. Tama ba yun, sa araw ng linggo? Yung kung saan kalibing ang Panginoong Hesus. Hindi na nila ito nakita pa. At ang nakita nila ay angel. At ang sabi ng angel sa mga babae, pumunta kayo sa Galilee dahil yun naman ang instruction ng Panginoong Hesus sa kanila. Punta kayo doon sa probinsya ng Galilee. At pagkatapos noon, nang habang sila ay galing sa libingan at papunta doon sa mga alagad, sinasabi dito sa verse 8, and they, the women, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. At sa kanilang paglalakbay pa uwi, as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them. Habang pupunta sila pauwi, si Jesus, sinalubong sila. Ganito ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Then said Jesus unto them, be not afraid. Go, tell to my brethren that they go into Galilee, and there shall they see Him. Ito, binibigyan din
ng Panginoon noon, bago siya mamatay, na magkikita sila sa Galilee. Tama? Tayo ay nasa Isabela. Halimbawa, nasa Isabela sila nung nag-uusap bago si Jesus namatay. At ang lugar kung saan sila mag-meet ay sa Quirino. Province of Quirino. Tama? At nung namatay na ang Panginoong Jesus, muli, sinariwa niya noon na ang kanilang tagpuan ay sa Galilee. Then, verse 10, said Jesus unto them, be not afraid, go tell to my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Medyo po, nakakonsentrate sila sa isang lugar, yung Galilee, para masundan natin yung message ng Diyos this day. Pagkatapos niyan, noong si Jesus ay nabuhay na maguli, bumiyahe yung mga apostol papunta sa probinsya ng Galilee. Tignan natin kung ano ito, bagay na ito. Gawa chapter 1. O nag-meet na sila. At ang meeting place, tiyak po Galilee. Nag-meet po sila doon. And chapter 1 verse 4 ng Gawa. And being assembled together, nandun na yung meeting, right? Nag-meeting na sila. And being assembled together with them, commanded them. Titignan natin kung bakit, ano ba ang importanteng bagay na gustong sabihin ng Panginoong Yesus sa mga ito? Kung bakit kailangang magkaroon sila ng pagtitipon sa Galilee. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Verse 4, nasa Galilee sila. Pero yung instruction ng Panginoong Yesus, huwag silang aalis sa Jerusalem. That is the instruction of Jesus to His disciples. Not depart from Jerusalem. Alam niyo kung bakit, brethren? Kung bakit ganito na lamang ang sinasabi ng Panginoong Yesus? Pagdating nila doon sa Galilee, ngayon naman, ipinababalik ng Panginoong Yesus yung kanilang isip sa Jerusalem, kung sila galing. Ngayon, balik sila sa Jerusalem. At pagka nakabalik na sila sa Jerusalem, huwag silang aalis doon hanggat hindi dumarating yung Holy Spirit na promise ng Diyos sa kanila. Let me read again, brethren. The content. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith He, you have heard of me. Ang laman ngayon, before Jesus' death, before Christ's death, ang kanyang pinasasaalang-alang ay ang Galilee. Balik kayo sa Galilee. Magkikita tayo. At pagkatapos siyang mabuhay na maguli, kinausap niya ulit ang mga alagad, doon yung meeting place natin. Noong nag-meet sila, ay nagkaroon na sila ng confirmation, ang idinidiin niya ngayon ay ang Jerusalem. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Kundi, hintayin nyo ang Holy Spirit. Verse 8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, but stay in Jerusalem. Huwag kayong aalis doon hanggat hindi bumababa ang Holy Spirit sa inyo. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. At pagkatapos dumating ang Holy Spirit sa inyo, pakinggan natin. And you shall be witness unto me both in Jerusalem. Makita nyo yung pagpapahayag ng mga apostol, magsisimula hindi sa Galilee, hindi sa Judea o Samaria, kundi sa Jerusalem magsisimula
yung preaching ng gospel. Amen? Nung kinakausap ng Panginoong Hesus ang mga ito, nasa Galilee sila. And then verse 12, then, return they unto Jerusalem. Kuha natin. Then, pagkatapos na magkaroon sila ng pag-uusap, then, they return unto Jerusalem from the Mount called Olive, which is from Jerusalem, a Sabbath journeys. Kaya dito sa verse 12, verse 8 and verse 12, bumiyahe na ang mga apostol papuntang Jerusalem. Nasundan niyo ako? Idinidiin ng Panginoong Hesus ang Jerusalem. Sapagkat dito, unang-una sa lahat, dito bababa ang Holy Spirit. Ito yung tinatawag nating araw ng Pentecost. Walang lugar na qualified na babaan ng Holy Spirit kundi ang Jerusalem. Hindi ang, ano yung bandaron? Davao. Jerusalem. Hindi ang Pilipinas. O ibang parte ng mundo. Huwag kayong aalis doon sapagkat doon bababa ang Holy Spirit. At hindi ako niya ang kanyang pagdidiin. Ang Jerusalem, doon magsisimula yung preaching ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Sa atin, sa inyong kaalaman, ang sentro ng gawain ng mga apostol ay sa Jerusalem. Ito ang pinakasentro. Kaya tinatawagan nilang Mother Church, ang church na nandoon sa Jerusalem. Hindi nagsimula ang gospel sa Pilipinas o sa siyudad ng Maynila. Sa Israel, sa siyudad ng Jerusalem, nagsimula ang pagpapahayag ng kaligtasan. Sa Jerusalem, namatay ang Panginoong Hesus. At sa Jerusalem, nabuhay ang Panginoong Hesus. Sa Jerusalem, bumaba ang Holy Spirit. Sa Jerusalem, nagsimula ang pagpapahayag ng kaligtasan. Nandito yung sentro ng gawain ng kaligtasan sa buong mundo. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila sa verse 8, mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang doon sa dulo ng daigdig. Hindi bumabaliktad ang instruction ng Panginoon. Mula doon sa dulo ng daigdig, papunta sa Samaria, papunta sa Juda, and then papunta sa Jerusalem. Sapagkat ang Jerusalem, sentro ito ng pagpapahayag ng kaligtasan. At dahil ito nga, yung kahalagahan sa isip ng mga apostol na sinasabi ng Panginoong Hesus. At sentro ito ng kanilang gawain. At dahil kinumbinsi niya sila na bumalik doon. Dahil ito nga yung binibigyan ko ng rason. Sapagkat dito, nakasentro lahat ng gawain sa daigdig. Kaya ang kanilang ginawa, pinalakas nila yung kanilang, yung base, ano ba tawag dito? Yung sentro ng kanilang gawain. Wala bang ibang salita pa na pwedeng gamitin? Kampo, kung sa militar tayo gagamit, ano? Ito yung pinaka-base nila. Pinalakas nila ito. Dahil ito ang kanilang kampo. Tama ba? Reina Mercedes ang kampo natin. Dito nagsimula ang gospel na galing doon sa Jerusalem. Right? Ang ginawa ng mga apostol doon sa kanilang sentro, pinalakas nilang mabuti ito.
I don't know. Ang Light of Truth Ministry na nakabase dito sa Reyna Mercedes, lulot. Mo di lulot? Kasla bully. Pinalakas nila ito, brethren. You know why? Nagtanong ako bakit nila ito pinalakas na mabuti? Dahil nasumpungan ko, sinusundan ko ito sa gawa, sa aklat ng gawa. Sinusundan ko ito. Dito nang galing talaga. Kung kailangan ko preaching from here, not only that the Holy Spirit bestowed to the disciples in this place, dito kasi sa Jerusalem, yung church dito, nandito, ito sa Rikijaya, narito yung authority sa Jerusalem. Nakailangan ng ibang churches ng mga Gentiles. Nakaambag, nakapundasyon yung authority dito. Dito nila nire-resolve lahat ng mga problems ng churches. Na kahit hindi Hudyo mga churches, kung may problema sila roon, biyahe sa Jerusalem. Sapagkat dito sa Mother Church, kung bakit nila pinalakas, ay dahil nandito yung authority. Ang Reyna Mercedes, nandito yung authority ng Light of Truth Ministry. Kung meron man doon sa Pasay, kung meron man doon sa Santiago, dito galing yung authority. At kung may problema man ang mga ito, dito ito nire-resolve. Amen? Kaya tama lang na pinalakas ng mga apostol at ang mga mananampalataya ang kanilang sentro. Kaya nga kung nagkaroon ng problema about the doctrines doon sa mga churches doon sa Antioch, biyahe si Paul at si Barnabas doon sa Jerusalem para pag-usapan ang problema doon sa maling doktrina na hindi makakapasok ang isang tao sa langit o hindi iligtas pagka hindi siya natuli. Pero hindi totoo. Kaya kailangan dalhin ni Pablo, Barnabas at iba pang mga leaders from the Gentile churches, bumiyahe sila sa Jerusalem para pag-usapan ito. At pinag-usapan nga nila ito at nagkaroon ng solusyon sa chapter 15 ng Gawa. At yung solusyon na yan ng mga isinulat ng mga apostol at ng mga elders sapagkat sila ang may kapangyarihang gumawa at magdesisyon ay kinuha ni Pablo at ni Barnabas, biyahe sila sa mga churches at binasa kung ano ang desisyon ng iglesia na nasa Jerusalem. Okay natin? Pwede akong magbasa lang? Verse 1, and a certain man which came down from Judea taught the brethren and said, this is the wrong doctrine, except you be circumcised up to the manner of Moses. You cannot be saved. So, ang doctrine na ito doon sa mga mananampalatayang mga hintil na katulad natin ay lumaganap sa kalagitnaan ng mga mananampalatayang hintil. Nagdesisyon ito si Pablo at si Barnabas, verse 2, where therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them. They determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles, elders about this question. So the authority to resolve the problem without in the hands of Paul and Barnabas. They have no power to resolve the problems. Biyahe sila sa Jerusalem. At nandun yung mga apostol na nauna kay Pablo at nauna kay Barnabas. At sila ang nagdesisyon nito. At pagkatapos nilang magdesisyonan, dala ni Pablo at ni Barnabas at ng iba pa,
yung desisyon kung anong dapat nilang gawin. Ang naging desisyon ay okay lang na hindi sila magpatuli. Ang gagawin lang nila ay huwag silang kakain ng dugo, huwag silang makikamalala, huwag silang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag silang kakain ng mga patay na hayop. Yun lang. Dinala ito ng mga apostol sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Pinalakas nila ang sentro ng gawain natin noon dahil nandito ang kapangyarihan to solve the problems. Amen? Nandito sa Reyna Mercedes ang authority na pagkadadami na ang Light of Truth niya amuan umadupay. Pagkadadami na ang Light of Truth Ministry nandito sa Pilipinas, sa probinsya ng Isabela, sa Siyo, hanggang siyudad Siyo. Municipality of Reyna Mercedes. Nandito yung authority. Nandito yung mga pastors, nandito yung board. Nandito ba yung board? White board, black board, green board. Ganun po siya. Pinalakas nila dahil dito. At hindi lamang yan, brethren. Isa pa sa nakita ko kung bakit pinagtibay nila yung sentro ng gawain natin noon. Dito kasi galing yung tinatawag ng Biblia na sower. Dito galing yung mga sowers. Yung mga preachers, dito galing. Sila yung mga sowers nagpre-preach ng Word of God. The seed of salvation. Kaya noong mapagtanto ng mga apostol na sa Jerusalem, na ang mga tao doon sa Samaria ay naniwala sa Panginoong Hesus. Tignan nyo ito, yung sinasabi ng Biblia. Gawa chapter 8, let me read. Paano hindi pa lalakasin? Dito bang gagaling yung mga lingkod ng Diyos? Chapter 8, verse 14. Dahil sa verse 5, si Philip pumunta sa Samaria to preach. Amen? Ngayon, noong nagkaroon ng magandang resulta yung preaching ni Philip sa Samaria, the province of Samaria, ito na ang verse 14. Now, when the apostles heard that Samaria had received the word, they sent unto them Peter and John. Peter and John, may mga ligtas na tao doon sa Samaria. Punta kayo doon. Mapansin niyo, ang Jerusalem Church, dito galing yung mga preachers. Amen? Hindi galing sa saamang lugar ito. Nandito sa Jerusalem, yung mga preachers. At dito rin talaga galing sa ano itong bayan na ito? Tuyak pa nga na iyanak nalipatak. Reyna Mercedes, yung mga preachers natin. Kaya nila ito pinalakas. Pero mo dito galing ang mga preachers. Naghahanap ako ng mga reasons na mga very strong kung bakit nila pinalakas ito. At masusumpungan mo talaga na ito ang mga dahilan. Kaya nung dumating yung nagkaroon ng resulta doon sa hatol, doon sa Gawa chapter 15 na problema ng mga apostol, noon, Pablo and Barnabas, another biyahe ang mga apostol doon sa churches ng Galacia, galing sa Jerusalem. Papakita ko sa inyo na hindi lamang iisang pagkakataon na makikita nyo na ang mga preachers nandito sila sa sentro, nagsisimula o nagmumula papunta sa ibang churches. Galatia chapter 1, verse 9. Verse 9,
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me. So sabi nga ni Paul noong mapagtanto ni James na siyang leader, at si Pedro na isang leader, at itong si John na kaligi ng iglesia, ay ibinigay nila sa akin, was given unto me, they gave to me, and Barnabas was the right hands of fellowship that we should go unto the heathen. Bakita nyo ito? Ang authority na magpalabas ng manggagawa papunta sa ibang lugar ay ang nasa Jerusalem. Nakasama ni Paul si Barnabas, hindi dahil sa gusto ni Paul, kundi dahil yun ang desisyon ng mga leaders sa Jerusalem. Right? Dito galing yung mga preachers. Kung mayroon mang pumupunta doon sa bangkero, huwag niyo kalilimutan, galing dito yon. Hindi sila pumupunta doon na hindi ko alam. Hindi sila pumupunta doon na hindi rin nila alam. Niya, pa yung tadatuya, kandamot yung kuna alam nila na dito galing yung utos. Kaya sabi ko, kaya wala pinapalakas nila yung kanilang sentro. Dahil nandoon yung mga preachers nila. Di ba maganda rin na palakasin natin itong trabaho natin sa Reyna Mercedes dahil nandito yung mga preachers? Walang makakapunta sa ibang lugar kung hindi galing dito. Pinalakas nila. Sigurado mo ba, Pastor, na pinapalakas at talagang napakalakas nila ito? Yung din ang hinahanap ko Paano patutuo ko kung pinalakas nila ito at totoong napalakas na nila ito? Alam niyo, nung dumating yung tanong na ito sa akin, kaya labis naman ang pagod, totoo nakita ko na ang lakas-lakas talaga nung sentro nila, yung sentro natin. Dahil ang aking patutuo na bago nangyari yung mga bagay na patutuo ko, na kung bakit sinasabi kong napakalakas talaga noong church at pinalakas talaga nila, ay talaga nagtrabaho sila ng ganun na lamang dahil sabi ko, ang lakas-lakas talaga ng church doon. Kasi noong panahon na yan, sa hindi nila inaasahan, ang church doon sa Jerusalem, yung sentro noon, niyanig ito ng napakalakas na pagyanig. Ito ay noong patayin si Esteban. Dahil ito lamang ang alam nilang napaka-effective way para ang church sa Jerusalem ay buwagin ito at magkawatak-watak. Kaya ang ginawa ng mga kaaway ng Diyos, kaaway ng mga Christian noong unang panahon, sinampulan nila ng isang kamatayan. Itong great man na ito, na si Esteban, pinatay nila para tuluyang tapno ko maksut da yung church ito nga makikita na nga nagpigsa. Kasi bago nangyari ito, nagdi-declare ang mga panig ng ibang mga relihiyon na ang mga apostol ay binabaliktad talaga nila ang buong daigdig dahil yung sa puwersa na nasa kanila. At para ma-stop nila itong puwersang ito na hindi kaya ng sinuman, hinalimbawaan nila ito. Si Esteban pinatay. At, Pastor, ano ang naging resulta? Tinitignan ko yung resulta nito. Natinag ba ang church sa Jerusalem? Alam niyo, brother, hindi siya natinag. Yung plano nilang magkawatak-watak ito, yes, nangyari. Pero yung pagkawatak-watak nila, lalong sumigla ang iglesia. Dahil ang pagkawatak-watak, yung nagkawatak-watak ng mga mananampalataya, dinala ang ebanghelyo sa lahat ng lugar na kanilang pinuntahan. At liban doon, ang alam ng mga kaaway na pagka dumating yung malaking pagyanig na ito sa church na nasa Jerusalem, totally
anong tawag ko dito? Humina, mag-collapse. Yan. Para tuluyang nang mag-collapse ito. Pero tignan nyo yung isang bahagi ng chapter 8 ng Gawa. Sabi ko, talagang hindi siya natinag. Napakatibay ang sentro natin noon. Chapter 8. Pagkatapos na si Paul na ang pinaka-leader dito para buwagin ang church natin sa Jerusalem. Na pinatay itong si Esteban. Ito ang naging resulta nito. Chapter 8 verse 1. And Saul was consenting unto the death, and at the time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. Bakit hindi doon sa Antioch? Bakit hindi yung nasa sa Ephesians, sa Thessalonica? Bakit hindi doon? Alam nila ang sentro ng gawain nandito. At andito yung puwersa ng lakat ng mga churches. Amen? Kaya anong church doon sa Jerusalem, etong si Paul, and Saul was consenting unto his death. At the time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. Pakita nyo, except the apostles. Diba yan? Papatayin na sila, pero ang mga apostol, hindi umalis doon sa Jerusalem. Tatayuan nila ito hanggat may hininga ang mga ito. Amen? Ang tibay ng church sa Jerusalem. Hindi siya talaga natinag nito. Nanatili siyang nakatayo bilang isang mananagumpay. Ipinakita ng mga apostol sa harapan ng mga tao ang kanilang pagkamatapat sa kanilang trabaho. At hindi nila kakayaan na ang sentro ng gawain ay makutkot nga di pundasyon na. Dahil ito ang pag-asa ng lahat ng ibang churches doon. Dito huhugot ng lakas ang lahat ng mga churches ng mga Gentiles dito sa Jerusalem na ito. Ang Light of Truth Ministry ay may sentro na dapat lumakas. Amen? Pagka hindi ito malakas, imposible mangyayari na lalakas ang ibang mga churches. Naintindihan po natin? Ano yung mga pinapalakas natin? Pamilya natin? Ano pa? Yung mga damdamin natin? What else? Pero nakakalimutan natin yung pangkakalakatang sentro ng gawain ng Diyos ay napakahina. Di po ba siya malakas? Pagka nangyari ito, yung nangyari sa Jerusalem at mangyayari dito, wala na ito, tiyak ko. Wala na. At doon ko nakikita ang kalakasan noong church sa panahon na yan. At saka na ganun din ang Light of Truth Ministry, mapalakas natin yung base natin. Wala ba kayong iniisip kung paano natin ito palakasin? Wala ba yung puso natin na palakasin ito? Pagdating ng mga panahon na napatunayan ng mga kaaway ng iglesia sa Jerusalem na hindi ito natinag kailanman, hinagupit siya ulit. Yung natira, ano yung naunang typhoon? Rolly ba? Yung natira kay Rolly? Yung natira ni Rolly, inapnutan ni ay kinta, di wala na siyang nakwenta pa. Inapnutan na yung natitira, talagang inubos ni anong pangalan? Si Sis. Nagatidog magamay ko mabalikas. Oo.
At gusto nila ang kaaway ay yung natitira pa doon sa nangyaring malakas na pagyanig na ginawa ng kaaway sa kamay ni Saul, ay gusto nilang wala nang matira pa. Nagkaroon, higit sa lahat ang apektado, nagkaroon ito ng napakalaking taggutom sa church. 11 ng gawa. Talagang sinesentro yung sentro. 11 ng gawa. 27, may mga prophets na galing sa Jerusalem. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, the church of the Gentiles. Verse 28. At ang dala nila ay ganito. And there stood up one of them, ang pangalan ng isang propeta is Agabus. Talaga maibus no niya dati, propesya na dati. And signify that the dearth throughout all the world, magkakaroon ng taggutom, ng sobrang taggutom. 29, at dahil sa alam nila ang sentro ng taggutom, tatamaan yung church doon sa Jerusalem. Ganito ang ginawa ng mga churches sa palibot ng Jerusalem. Then, the disciples, everyone according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelled in Judea. At ang nagdala ng mga relief goods ay si Saul o si Paul at saka si Barnabas. Sinentro ng taggutom ang church ng Jerusalem. Talagang tatapusin yung pahihinain. Pero alam nyo ang ginawa ng mga mananampalatayang Kristiyano ng mga Hintil sa iba't ibang bansa? Nag-ambag-ambag sila para hindi mayanig yung pinanggagalingan ng authority, pinanggagalingan ng mga preachers. Kaya ang kanilang ginawa, sige, ipatulod tayo dito. O ito, salamat nga, sabi ko, kahit papano, kahit ang ito, tanggapin natin, ang Light of Truth Ministry, mahina. Napakahina. Dapat na dati naka-dextrose lahat. Hindi ko nga alam kung nagpapangsyon pa itong kidney nito o ano. Oo. Mahina. Ganun pa man, nung makita rin ng mga kapatid natin, na siyempre alam nilang affected naman tayo, na kahit sa mga material na bagay ay affected, yun talaga, pero yung spiritual affected din tayo. Affected kasi yung spiritual doon sa mga material na bagay. Isipin nyo yan. Isa sa nagpapagalak sa mga Kristiyano sa kanilang buhay spiritual, pera. Hindi kayo maniwala doon? Oo. Totoo yan. Parte yan na bigay ng Diyos para masigla ang church. Yung mga material na bagay at financial na bagay. Agurigo kanto pa na ang kwartam. No ti pagsaksakitan ta ulog ka kwarta, ag tumarka kwartan ko na gamin. Oh. Pakigaga pa mo kamo may apa na ang kwartam. Matawagam amin nga santo ninyo. At dahil dito, brethren, eto lumabas yung mga contribution sa 2 Corinthians chapter 8 in the chapter 9. Dahil ang iniisip nila kung bakit kailangan magkaroon ng contribution ng probinsya ng Akaya, ang Thessalonica. Probinsya ng Akaya ang unang Korinto at pangalawang Korinto, nandyan yan. At ang Philippians at ang, ano pa yung isa? Thessalonians, nag-ambag-ambag ito upang ipadala sa Jerusalem. At ang kanilang rason ay ganito, brethren. Dahil ang Jerusalem, nandun kasi yung sowers kuna ni Pablo.
Nandun yung sowers. Subukan yung hindi suportahan ito materially, financially. Ito, walang sowers. At wala ring seed na maimulay ta puso yun. Let me read. Corinthians, 2 Corinthians. Ang ganda ng rason ni Paul eh. Kasi nandun yung sowers. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Now, he that ministereth seed unto the sower, both minister bread for your food. Ang seed na yan, yung material na bagay, na ibibigay nyo doon sa mga sower doon. Now, he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food. To multiply your seed sown, increase the fruit of your righteousness. Verse 12. For the administration of this service, itong giving papunta doon sa Jerusalem, dahil nakakaralan sila ng tagutom. For the administration of this service, not only supply it the want of the saints, hindi lamang yung mabigyan nyo kung anong kailangan ng mga santo doon sa Jerusalem, but is abounded also by the many thanksgiving unto God. Magbubunga pa ito ng napakaraming pasasalamat sa Diyos. May sinasabi ni Pablo. Kaya na kahit kakaunti ang naibigay ng dangan doon sa bangkero, ang dami nilang pasasalamat sa Diyos. Diba? Right? Oh. Dahil ang iniisip nila, hindi ko lang alam na kung ganoon. Ang pagbibigay kasi nitong dangan at ibang mga mananampalataya sa ibang lugar, una sa lahat, ay yung tayo ay kapwa mananampalataya. Pero si Pablo naman ay dahil nandun yung sower. Yung sowers nandun na bumabiyahe para magturo ng salita ng Diyos. Kasarap-sarap nga eh. Para iba-balance pala ng giving doon sa mga makihirap sa Judea. Para mabalansin natin, sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin ni Pablo nung babalansin natin? Yung giving nyo, kayong mga hintil, ito ang magbabalance na hindi naman mabigat at hindi naman magaan. Ganito ang sinasabi ni Pablo. Chapter 8, verse 14. Ang nakalagay po kasi diyan sa verse 1 ay ang Macedonia na nagbigay. Ngayon sa 14 naman tayo. But by an equality, that now at this time your abundance may be supplied for their want. That their abundance, yung kasaganaan nyo ngayon, ay masuplayan ninyo yung kanilang kakulangan. Tama ba ito? At yung kanilang kasaganaan doon, ito sa material. Yung sinasabi ni Paul na galing sa Corinthians, yung kasaganaan ninyo na dadalhin nyo doon ay makakatulong sa kanila at yung kasaganaan nilang espiritual babalik din sa inyo. Let me read. But by an equality para balance, that now at this time your abundance may be a supply for their want, and that their abundance also may be supply for your want, that there may be equality. Balance, ano? Ang spiritual galing doon sa Jerusalem. Ang mga material at financial galing doon sa palibot ng Jerusalem. Kaya pagbigay nyo doon, may bibigay nila yung spiritual na bagay. Right? Balance yan. Kaya pagka nagkulang tayo sa mga material at financial na bagay, unbalance yan. Pero hindi ko hinahayaang matatagilid kami ng sobrang labis na pagka-tagilid. Magkulang man kayo, sisikapin ng lingkod nyo, hindi kami magkukulang. Kulang na kayo eh. Ang gaan-gaan na yung material at financial, magaan na. Spiritual o ang bigat-bigat. Pero ang aking nasa isip, si Diyos, sa'yo ako aasa, hindi sa kanila.
Kung meron mang nagbibigay, Panginoon, alam mo yung puso ko, hindi ako nagtitiwala sa mga tao na nagbibigay. Remember this. Kahit nagtatay sa nag-offering kayo, sa Diyos ako maasa. That is your duties. Amen? At gagawin po namin mas mabigat ang espiritual na kahit kulang ang mga material at financial na bagay. Dahil I know, mas maraming members sa church ang pinapalakas ang mga sarili. Minomak man pa ito, medyo aggatag-gatag mo ito ulo, no? Hindi naisip. Buti nga, hindi ko pa nabitawan yung message natin. Alam nyo ang Diyos, ang gustong-gusto niyang place ay hindi pangkaraniwan. May message tayong ganyan. Panginoon, saan mo gustong ipaghanda ka namin? Alam nyo, nakapaghanda na ako, third floor yung aking hinihanda. Sabi ng Panginoong Hesus. Handa na yun. Huwag nyo nang isipin, puntahan na lamang ninyo yung kung sino yung tao na magpapakita sa inyo. Malinis na yun. Hindi na talaga balance. Ang gusto ni Paul, balance na balance. Both the churches around Jerusalem makapag-participate. At para makapag-participate na mabuti at madala sa iba't ibang lugar ang mga butil ng kaligtasan na ito. Kung hindi niyo palalakasin ang church natin dito, hindi mag-a-abate, hindi ito, ang tawag ko dito, hindi hihina, hindi huhupa yung habang buhay ako, hindi huhupa, hindi ko titignan kung anong kakulangan meron kayo. Ang tinitignan ko kung paano ako hindi magkukulang sa inyo, sa spiritual. Bahala na kayo one day sa Diyos. Kung hindi nyo magagawa ang inyong pananagutan. To strengthen the center of our ministry here in Rene Mercedes. Kailangan balansihin natin. Paano kaya namin palalakasin itong trabaho namin, Panginoon? At yun nga, sinusundan ko, paano kaya nila pinalakas ito? Isa ito sa nakita kung paano sila lumakas. Bago dumating yung mga hagupit na yon, ang lakas nila. Dahil, unang-una, let me read. Meron silang leader na fully equipped. Pagka walang leader na talagang equipped, hindi mangyayari ang isang church, especially the Light of Truth Ministry, and the mother church. Kung hindi equip ang mga apostol, hindi nangyari na ang church ng Jerusalem ay strong. Kaya ang Light of Truth Ministry, pagka ang mga leaders nito ay hindi talaga fully trained, mahina ang Light of Truth Ministry. Ephesians chapter 4. Kaya nananawagan ako mga elders at deacons, please. You are leaders with me in the Light of Truth Ministry Incorporated. The Board of Trustees. Chapter 4. Verse 11. And He gave some apostles. Nagbigay na ang Panginoon. Hindi na niya sinasabing magbibigay. Nagbigay na sa church noon. Amen? He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Para turuan, para gawing ganap ang iglesia.
Hindi ibibigay ng Panginoon at hindi nagbigay ang Panginoong Hesus doon sa hindi fully equipped na leaders. Bago binitawan ng Panginoong Hesus ang mga leaders na ito, walang pag-aalinlangan sa puso ng Panginoon, matatapos nila ang kanilang trabaho. They are fully trained every night and every day, ang mga ito. Nakakit marami din sila makahinaan, pero sila talagang sa katotohanan naman, ay kaya nilang ilakad kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Hesus. Kaya nga noong nagsimula ang iglesia na dumami sa unang mensahe ni Pedro, nagkaresulta ito ng 3,000. Sa chapter 2 yan ang gawa. Pangalawang mensahe ni Pedro at ng mga apostol sa chapter 4, nadagdagan ng 5,000. Kaya nung nadagdagan ito, ang ginawa ng mga apostol, nag-ambag-ambag silang lahat. Walang nagsasabing, kanya ito, o yan ay sa iyo lang, kundi lahat ng kanila ay kanilang lahat. Dahil yun ang kanilang iniisip na mapalakas nila ang iglesia. At libang doon, brethren, nung magsimula ng maraming bilang ng mga alagad, nagsimula na rin ang mga trainers na ito na i-train ang iglesia sa kanilang mga pananagutan. Sapagkat mayroon silang kakayanang i-train ang iglesia. Huwag kayong aasa na madala ko kayo sa langit sa pamamagitan ng mga tamang katuruan ng Panginoong Hesus. Dahil ito magdadala sa inyo, magpapatuloy sa kaligtasan na natanggap ninyo kung hindi kami equipped. Buya kayo ito question and answers. Magpapakawala ulit kami. Ito ay medyo mas malakas na bugso nung question and answers. Nanonood kayo doon sa question and answers. Mamimit nyo kung anong karga meron kami na hindi nyo natitimbang. Kaya nyo manood ng 3 oras sa TV, bakit hindi nyo ilaan doon sa trabaho natin para lumakas tayo? Amen? May oras kang manood. Alam mo kung kailan mo bubuksan yung internet, yung cellphone, yung TV. Bakit dito sa gawain natin, hindi ka mag-open? Sayang yung 50? Hindi mo na nga alam ang nangyayari sa Light of Truth Ministry dahil hindi ka nga walang isip na sasamahan mo kami. May message tayo, partner ba kita sa gospel? Oh. May message tayo kaya, I don't know. Kung tatanungin kita ngayon, Manong Tony, partner ka ti gospel, wino saan? Manong Selo, partner ka, wino saan? Hindi, bagamuan, pastor, anya iti-prove mo nga partner na? O, ganon. Labas-pasok ako sa trabaho. Sa paano mo masasabing partner mo ako? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Remember, brethren, malakas ang church sa Jerusalem. Dahil ang mga ministers dito equipped as their trainers. Malakas ang church sa Jerusalem because the member of the church of Jerusalem are willing to undergo the trainings from the trainers. And for the perfecting of the same, verse 12, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, pinapalakas yung katawan ni Kristo. Dahil nagtuturo ang mga leaders sa katawan ni Kristo kung paano bitbitin ng mga members ang responsibilidad na trabaho nila from here to the uttermost part of the earth. Willing ang members noon na maturuan at ilagay sa balikat na ilakad ang kanilang mga pananagutan. Pero pagka ang Light of Truth Ministry, brethren, ay walang time at walang puso na ilagay sa balikat ang responsibilidad noon at naipasa sa atin, hindi siya kailanman magiging strong. Dahil sinasabi ng Biblia, ang mga leaders na ito
ay tinuruan na maging perfect na manggagawa para ang iglesia ay lumakas. Kaya bago dumating na ang buong Jerusalem ay napasa kamay ng Romano sa magitan ni General Titus, noong 70 after death, that is the prophecy of Jesus Christ, na one day ang Jerusalem ay collapse. Bago nangyari ito, matatag na ang iglesia na nasa Jerusalem. That is my estimation. Dahil mahirap na patatagin pa ang iglesia sa Jerusalem pagka wala na ang tabernakulo doon o ang sambahan nila doon na ang templo. Yan, kailangan ako nandito kayo. Kailangan ako ay nasa inyo. Ibig sabihin, corporate yan. Yung pagpapalakas natin sa trabaho natin, sama-sama tayo. Masaya nga ako at meron ng prayer meeting tayo dito. Meron na. Meron na. Dahil isa ang prayer meeting na nagpapalakas sa church. Liban doon sa preaching the gospel, sa kanyang training. Oo. Tapos yung giving. Mahirap yung giving. Mas maganda yata yung uy. Mahirap yata yung, pero yun ang nagpa-strong sa church sa Jerusalem. Pagka wala ang giving, wala. Pagka wala ang training, wala. Sambutin nyo. O dapat pigsak. Laking diyak amunto no malpasak no dagiti pastor siyo kay train na kay tupay. Baka magiging busy na sila at magiging mayor na sila, mahirap na. Ano bang oras na gusto nyo? Kuha nyo, no? Vice sa mayor. Ano bang oras na gusto nyo na matuto kayo? Anytime. Nandun ako. Injak amon to matayak. Sa adun to agrag sa akin. Ano ba yung karkararag na matayak kung yung pamumatan? Eh ayaw pa ng Diyos. Pauna ang paida kung nanasaguro na apo Diyos. Oh, amoy ti karkararag ko muna kay Pai. Oo. Baka uusbong pa sa inyo ang sisira sa gawain na itinayo ng Diyos. My prayer is, mauna ka na. Totoo yan, pinipray ko yan na mauna ka. Yung kasing alam kong maaring pagmumulan ng Antikristo mauna ka na. Yung laban sa mga kalooban ng Panginoon, pinagpray ko talaga mauna na. Ihuli mo na lang ako, Panginoon ko na. Baka Kaya salamat po sa inyong pakikinig. Huwag yung kalilimutan give your moment to this ministry. Give your time to the ministry. Give your effort to the ministry. Give your strength, the talents, everything na maaaring maisip nyo magpapalakas. Sige. Yung mga talents natin, ibigay natin sa ministry natin para malakas to carry the responsibility. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos.